Sa puntong ito ay makakapanayan po natin live mula sa COMELEC Operations Center sa PICC ang tagapagsalita ng Commission on Elections, Director James Jimenez. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Kathy. Sir, ano po ang latest tungkol dito sa pagtigil pansamantala ng canvassing ng NBOC? Well, sa ngayon kasi hinihintay natin yung dating ng mga COCs from different provincial boards, no? So we really expect some time to pass bago natin makuha yung ibang COCs. Kailan po kaya, sir, kailan po kaya ba inaasahang magpapatuloy pagbibilang muli ng NBOC? Itong gabing ito, magtutuloy-tuloy tayo. Actually, mag-shifting din yung mga magka-canvas para siguradong throughout the night matapos natin yung trabahong sinimulan natin. Director Jimenez, nagkaroon daw po ng issue patungkol dun sa mga kine-question na ilang mga party list groups. Pakipaliwanag po sa atin kung ano yung mga inirereklamo ng ibang mga grupo laban sa ilang party list groups. Well, yung issue ng mga party list groups have to do with the fact that some of them hindi pa siguradong makakasali sila doon sa election. So may tanong tungkol kung sino ba ang mabibilang na boto. No? So, but we have to ask them to wait for the commission to resolve that kasi hindi naman natin pwedeng pangunahan. Sa ngayon po ba, sir, ilang percentage na po of votes ang nabibilang ng National Board of Canvassers? Sa ngayon po, nakapag-canvas na tayo ng 6 na COCs, no? That's out of 304. So, admittedly, medyo maliit pa yan, but we expect it to pick up as the night deepens. In the provinces kasi nagsisimula na rin yung mga canvassing, and once they start going, it will be very fast when they get here. Are we going to meet the deadline which Commissioner Brillantes said na within 48 hours daw po ay makakapagproklama ng at least first 6 na nanalo sa senatorial race? Opo, realistic pa rin yung projection na yan kasi nakikita naman natin na kapag nagsimula ng dumating ito, sunod-sunod na po yan. Nagkakabagalan lang tayo dahil medyo matagal yung simula sa probinsya. But otherwise, kapag nasimula na po yan, tuloy-tuloy na yan. Director Jimenez, naglabas din po ng resolusyon si Commissioner Brillantes na patungkol dito sa provisional proclamation. Pwede pong pakipaliwanag sa atin kung ano po itong provisional proclamation patungkol dito sa mga lokal na nanalo? Opo, kasi ang isa sa mga pangamba natin kapag may mga nadidelay na mga munisipyo at hindi maipadala yung kanilang resulta, pero alam mo kung sino ang mananalo, bakit hindi mo pa maipoproklama? So naggawa tayo ng resolution na nagsasabi na kapag yung natitirang resulta na hindi pa sigurado kung darating o hindi, pero alam natin na hindi makakaapekto doon sa ranking ng mga naitala ng mga boto, pwede nang iproklama yung panalo. So ano lang yan, parang administrative measure para sigurado mag-bog down. Director Jimenez, meron din pong katanungan ng aking kasamang si JC Tejano. Magandang gabi, Director Jimenez. Director, nasabi ng ating COMELEC na hindi mag-hold ng special election sa mga lugar na walang nangyaring eleksyon dahil nagkaroon ng misdelivery ng ballots. Itutuloy ba ito dahil hindi maapektuhan ang magiging resulta sa local races na yon? Well, yun po talaga ang ating criteria. No? We have to make sure kung maapektuhan ba yung outcome ng race. If not, then malamang hindi na. Pero I think in some cases now, nakikita natin na maaring may potential na makapagbago ng resulta. So it's likely na magkakaroon po for those areas. Paano ang magiging proseso nito, Director Jimenez, kung sakaling tayo ay mag-hold ng special elections? Well, it's very simple actually. No? I-announce lang natin na on this day magkakaroon ng special elections and then magaganap yung special elections ng araw na yun. Okay, Director. Kathy, meron po ba tayo? Maraming salamat po sa inyo, tagapagsalita ng COMELEC Director James Jimenez, and good luck po. Maraming salamat po.